Pag-usapan natin itong pagkaka-revamp dito sa communications team ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang bago pong Presidential Communications Office Secretary, ay tinatawag na PCO, ito pong si Jay Ruiz. Dati po yung reporter ng ABS-CBN. And of course, mabigat po itong trabaho ang kanyang pinapasok. Pero bukod dito kay Jay Ruiz, no, ang gusto kong pag-usapan ngayong gabi, yung pagkaka-appoint dito kay Attorney Claire Castro, which I think, referring to the appointment, is a good move on the part of Malacanang. Bakit kanyo? Of course, Attorney Claire Castro is respected and popular vlogger din niya, no? Meron siyang popular YouTube channel na sinusundan po siguro ng marami sa mga sumusubaybay din po sa ating programa. And medyo hindi ko pa siya nami-meet personally. I haven't had the opportunity to speak with her. Pero based on what I see on social media, based on what I have been seeing on television, yung mga guesting niya, yung kanyang mga expert opinions, I think her heart is in the right place. Tama yung paninindigan niya. Tama yung mga issues sa kanyang tinutumbok. Siguro ang tanongin natin, tama ba yung pagtanggap niya dito sa posisyon na presidential Malacanang press officer? Unang-una, hindi masyado maliwanag sa akin ano ba ibig sabihin ng Malacanang press officer. Although kanina, nung unang pagkakataon, humarap siya sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Ito po yung mga reporters na naka-assign para mag-cover sa presidente. Ang tawag po sa kanilang grupo, MPC o Malacanang Press Corps. Dati po ako naging bahagi ng Malacanang Press Corps nung ako po yung nagko-cover ng Malacanang, nung presidencies ni President Gloria Macapagal Arroyo at ni President Benigno Aquino III, and yung transition dun sa presidency ni President Rodrigo Duterte. Yun po yung grupo ng mga reporters. Kanina, nagkaroon siya ng pagkakataon para humarap sa media. And maganda yung kanyang mga sinabi. Palaban. No BS, no holding back yung kanyang mga kataga. So I was thinking, siya na ba yung bagong tagapagsalita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Although nung meron po nagtanong sa kanya kung ito na po ba yung kanyang bagong role, sabi niya, ang tagapagsalita pa rin po ng presidente ay yung sarili niya. Ibig sabihin, si President Marcos pa rin yung haharap sa media. Ang sa akin naman, miski ginagawa yun ng presidente, which is a good thing, no? Humaharap sa media, kailangan pa rin niya ng tagapagsalita. And siguro for all intents and purposes, mukhang ito na rin pong si Attorney Claire Castro yung gaganap nito. And maganda na rin na merong isang katulad ni Attorney Claire Castro na nasa ganyang posisyon. Kasi yung unang posisyon dati, no, si Daphne Osenya ba yun? Hindi talaga maliwanag sa akin yung ibig sabihin naman yung Malacanang press briefer. No? Pero mukhang naging role niya moderator. Tagapagpapakilala, tagabasa, which to me was a flimsy position na pwedeng gawin ng kahit sino. And honestly, mukhang aksaya lang yan, yung ganyang posisyon. No? Pero ngayon, makikita natin na siguro yung designation nitong si Attorney Claire Castro has more weight because she has more gravitas, and definitely she is competent to that position to speak on behalf of Malacanang. Okay? Importante po kasi itong trabahong ito, lalo po rito sa konteksto ng kasulukuyang bangayan sa pagitan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and of course kakampi niya yung kanyang pinsan, yung First Lady, and of course yung Executive Department, yung mga allies nila sa Congress, laban sa mga Duterte na marami ring mga alipores, meron din mga sangkatutak din yung mga supporters online. Of course, marami ring trolls, obviously. No? Importante. Ako na ko naisip, ito bang pagkakatalaga kay Attorney Claire Castro, does this signal something very significant in the context of this ongoing conflict with the Dutertes? Kasi kung papakinggan po natin yung stilo ni Attorney Claire Castro sa kanyang programa sa YouTube, di ba? The way she speaks, the way she articulates her stand, mukhang may pagkakalagyan po yung mga trolls dito sa kanya. Which is a good thing and par for the course. Ibig sabihin, not unexpected. And I think this overhaul and the fact that someone like Claire Castro was designated to be an undersecretary sa PSO and given the opportunity to actually hold the mic for Malacanang and in Malacanang signals a shift in communications policy
by this administration. Mukhang mas makikita natin na defense is not necessarily the best offense for President Marcos. That offense is indeed a good offense. Mukhang ganon. Diba? Mukhang they will not take sitting down and holding back yung mga banat, pati na po yung mga pekeng impormasyon na pinapakalat, peke at malisyosong impormasyon na pinapakalat nung kabilang panig. Okay? Ano ba nasabi ko? PCO, di ba? Presidential Communications Office. Ibig sabihin, Malacanang. Malacanang yun. Oh. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? So, ano to this signals something, something important, a shift. Ibig sabihin, meron silang mensaheng gustong ipahayag na mukhang babakbak na sila kung hindi pa man nila ginagawa. Kasi definitely, kailangan na rin ng spokesperson eh. And it cannot be the executive secretary, who in this case is Lucas Bersamin. Because wala yan sa kanyang skill set bilang dating Chief Justice. Hindi niya strong suit yung communication. Naalala nyo ba, di ba, nagkaroon ng major blunder nung panahon nung resupply mission natin sa Ayungin Shoal, di ba? Merong katagang binitawan dyan si Executive Secretary Lucas Bersamin. And I think that was a learning experience for him and to people around him na hindi ito yung kanyang strong suit. So kung hindi si Executive Secretary Lucas Bersamin yung right person to speak for the president, of course, nothing stops him from talking and releasing statements. Someone else has to do it. And mukhang okay na dinesignate nila itong si Attorney Claire Castro. Okay? And ito pa, of course, kung napapansin nyo, siya yung pinag-uusapan natin. No? Kasi mukhang siya yung binigyan ng napakahalagang trabaho dito. Of course, si J. Ruiz mukhang binigyan din yan. Isipin niya naman, diba? PCO Secretary, Presidential Communications Office. Napakabigat po ng trabaho yan. Pero hindi natin alam kung gaano tatagal dyan si J. Ruiz o yung grupo niya given the challenges of the job. Dahil mahirap po yan. And alam niyo po, sa totoo lang, just because you're from media, just because you were a reporter, dati kang nagtrabaho sa TV network, it doesn't necessarily follow that you would be good or do well as a government communications guy. Technically, government propagandist ang trabaho nila. Diba? And sa akin lang, kasi alam naman natin na itong trabaho ng pagiging communications guy, communications person sa Malacanang, government propaganda po ang pinag-uusapan dito. But it doesn't mean that yung mga propagandists dapat walang integrity. And I hope yung mga napupunta dyan sa gobyerno, kayo na po mag-judge for yourself. Siguro magsaliksik kayo ng konti sa background ng mga taong nasa ganyang posisyon, kung anong klaseng background ba meron sila, kung meron ba sila integrity o hindi, o kung meron man, gaano kataas o gaano kababa. Alam niyo po, napaka-importante po ng integrity. Kahit na propaganda work yung ginagawa ng mga tao. Okay? Pinahapyawan ko lang yan. Now dito, kay Attorney Claire Castro, kanina nakita natin ano ba yung mga parang inaasahan kung si Attorney Claire Castro yung sasagot dun sa mga issues na binabato dito sa Malacanang. She was very combative kanina and I think that set the tone. If indeed she would be holding the mic for Malacanang and in Malacanang for quite some time. Na the message was, this is not someone that the Duterte people, adherents, supporters, and trolls can easily mess with. Diba? Palaban yung palaban yung banat palaban yung stance ni Attorney Claire Castro. And nakakatulong na isa siyang abogada, meron ding malawak na experience pagdating sa media, naintindihan niya yung platform. So, she appears to be the perfect person for that job. Okay. Ang tanong, gaano kabigat yung hamon na yun para sa isang tao katulad ni Attorney Claire Castro? Again, I don't know her personally. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagkakabalahan niya other than what I see on social media, tsaka sa broadcast, sa television. And she seems to be a person whose heart is in the right place, as I mentioned. Pero alam niyo po, nandun din kasi yung fear na kung papasok ka sa ganitong trabaho, hindi pwedeng hindi ka mabahiran. Kasi hindi ko ma-imagine. Kasi
based sa mga pronouncements na nadidinig ko dito kay Attorney Claire, dito kay J. Ruiz, Secretary J. Ruiz, gusto lang nila ipahayag yung katotohanan. Ipaalam sa ordinaryong Pilipino yung mga magagandang programa ng gobyerno. Okay. Paano yung mga hindi magagandang programa ng gobyerno? Siyempre, hindi nila trabaho yon. Kasi hindi naman po lahat ng programa ng gobyerno makakabuti sa ating mga Pilipino. Let's disabuse our minds regarding that. Siyempre, hindi natin ma-expect na itong mga ganitong bagay, yung hindi maganda sa ginagawa ng gobyerno, manggaling dito sa Malacanang Communications Team. Sa mga katulad na Attorney Claire Castro. Ano po yung point ko? Given her background as a lawyer and her long experience sa media, whether you like it or not, maiiba yung kanyang objectives. Kasi dito, meron na siyang boss. And hindi na necessarily ang boss niya kayo. Yung mga sumusubaybay sa kanya. Ang boss na niya clearly ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Because she is working for the president and she now holds a very important position when it comes to communicating government policies. At magiging tagasalag, tagasagot, at tagapagtanggol siya ng presidente ng Malacanang whether she likes it or not. Ang tanong, how much of her advocacies in her life outside of Malacanang can she pursue dito sa bago niyang trabaho? Eto pa. Siyempre, yung mga dati niya mga topics na diniscuss sa YouTube, many of them may now be called in question. Sasabihin, kaya ka pala bumabanat ng mga ganitong panahon dito kay Duterte, BBM ka pala eh. Kasi ngayon, naki-BBM ka na eh. Diba? Again, nilalatag ko lang po yung mga vulnerabilities na pwedeng mangyari because of this decision of hers to accept this job sa Malacanang. Miski legitimate po yung kanyang mga issues na ni-raise in previous episodes, in previous interviews or discussions sa kanyang YouTube channel, hindi natin maiiwasan na gamitin ito against her now or isipin ng mga tao, kaya ka pala bumabanat dito sa mga issues laban sa mga Duterte, kasi BBM ka. So kung ako yung tatanungin nyo personally, and this of course is not a solicited advice, no? Ako lang naman, baka mas maganda kung hindi na lang niya kinuha yung trabaho na yon. Pero dahil nandiyan na yan, malaking contribution ang maibibigay niya dito sa Marcos administration. Yun nga lang, may iba na yung kanyang objective. May iba na yung kanyang orientation.